Today, we are gonna be discussing about the crisis management policy. And these are the learning objectives. Good day everyone. I discuss about the legal regimes and crisis management. In order to ensure effective and appropriate crisis management at all levels of the government, there are the several laws have been passed. Some of these laws are number 1, Section 4 and 5, Article 2, 1987 Constitution. It emphasizes the duty of the government, which is to ensure and protect the people. So, unsa ang 1987 Constitution Article 2, Section 4? Kani siya is about the protection sa mga tao. At ang Constitution Article 2, Section 4, nagpapahayag ng idea na ang pagpapanatili sa ilang peaceful life and freedom. Number 2, Section 6, Article 16, 1987 Constitution. It states that the state shall be established and maintain the police force. So, Section 6, Article 16, 1987 Constitution is about the establishment and the maintenance of the single police force that is national scope and civilian in character. Number 3, RE 7160 or Local Government Code. RE 7160, otherwise known as the Local Government Code 1991, was enacted into law transferring control and responsibility delivering basic service to the hands of local government units or LGU. Kani siya nga law. It gives more power and responsibilities to the local government units. Example, if naay problema sa basura or health or roads, di na kinahanglan pa magulat sa Manila. The LGU can act on it diretso. They already have the power, the budget, and the authority to handle it. Number 4, RE 6975 or the LG Act of 1990. RE 6975 is also known as the Department of Interior and Local Government Act of 1990. RE 6975 Section 1, 1990. This is the law nga naghimo sa DILG as we it today, and gihatagan siya og power para makatabang og supervise ang tanang agency nga mo serve sa katawhan in terms of safety. Example, kung naay sunog sa barangay, ang BEP ang mo respond, pero under guidance gyapon sa DILG. Kung naay kagubot, ang PNP ang mo handle. Number 5, Executive Order No. 309 of 1987. This executive order created the National Peace and Order Council. Mo siya ang INFOC. So, ang Executive Order No. 309, 1987, mo ni siya ang nag-create sa NAPOLCOM or National Police Commission. So, unsa maning NAPOLCOM? Kini siya, mo ni siya ang ahensya nga naga-supervise ug naga-control sa Philippine National Police or PNP. Ang trabaho sa NAPOLCOM is to make sure nga ang pulis kay disiplinado, epektibo o ganis sa ilang mga trabaho. Executive Order number 366 of 1996. This Executive Order amendment, the EO 309 of 1987, and created the Barangay Peace and Order Committees to serve as the implementing arm of legal government peace and order council at the barangay level. So, alimbawa ani kay nagpatupad ng curfew at barangay patrol laban sa petty crimes para malespod ang mga crimes sa barangay or sa area. 7. Republic Act 10121 or Philippine Disaster Risk Reduction and Management Act of 2010. This law paved the way for insulation for the proactive disaster risk reduction of and management DRRM approach is the
systematic process of using administrative, directive, organization, and operational skill and capacity to implement strategies, policies, and improving coping capabilities in order to lessen and advise impact of hazard and possibility of disaster. So, ang halimbawa ani maagang evacuation at relief operation bago pa dumating ang bagyo. 8. Executive Order Number 336 of 2001. This law established the National Council for Civil Administration Security, NCCAS, formerly known as National Action Committee on Anti-Hacking and Anti-Terrorism, EO 336 2001, Section 1. NCCAS serves as effect mechanism primarily to contain threats of aviation-related terrorism and secondary to the state law enforcement capacity to effectively address all formed terrorism act against civil aviation. So, halimbawa, mahigpit na screening at paliparan na nakakahuli ng pasahirong may dalang armas. Policy on terrorism, particularly in hostage-taking situation. Number 1. Suppression to anti-terrorism covenants. The Philippines prescribe to all international convention and initiative against terrorism and will participate in endeavors designed to strengthen international cooperation in order to prevent and neutralize Terrorism Act, PNP, 1996. Halimbawa, ang Pilipinas ay nakipagtulungan sa United Nations at ASEAN upang mabahagi ng impormasyon at intelligence report tungkol sa mga kinasuhang terorista tulad ng Abu Sayyaf para maiwasan ang cross-border terrorism. Number 2. Peaceful means and other option in regulation of a crisis. The government must utilize and exhaust all peaceful means in seeking a resolution to a crisis. This prevent all minimize the loss of the life and reduction of property. Once all peace measures are executed, the government shall promptly describe and effectively by using the whole range of police and military action. Appropriate to the circumstance, armed action shall be calibrated and required by situation to enter and the safety of victims and innocent civilians. PNP 1996. Halimbawa, sa isang hostage-taking incident sa isang bus, unang sinubukan ng gobyerno ang negosasyon at pagkipag-usap sa hostage-taking bago nagplano ng anumang rescue operation. Number 3. Coordinated and calculated response against terrorism. The government must ensure that fully maximize the National Peace and Order Council (NPOC) through the crisis management committees to start and maintain comprehensive planning and research in order to develop coordinated and calculated response against terrorism in according with our culture, values, and justice system. Halimbawa, kapag may banta ng terorismo ang isang paliparan, agad na kumikilos ang Crisis Management Committee kapag ang NPOC upang maglatag ng evacuation plan, perimeter security, at koordinasyon sa PNP at EFP para maiwasan ang mas malaking pinsala. Number 4. Terrorism as a criminal act. The government consider all terrorism action regardless of motivation as criminal act. These acts are prosecuted and penalized under the revised penal code. The approximate special law it shall undertake and law measures to prevent the conduct of such act bring to justice perpetrators
or terrorism. Halimbawa, ang mga nahuling miyembro ng isang teroristang grupo responsibly na sa pambubomba sa pampublikong lugar ay kinakasuhan na sa ilalim ng Revised Penal Code at Anti-Terrorism Law upang maharap sa hustisya. Number 5. Non-compromise with terrorism. The government must not fall to blackmail or terrorism demands. It should not grant or any ransom and compression that will believe the perpetration and give terrorists an opportunal advantage over the government. Terrorists must have prevent or be denied from benefiting from the fruits of their crimes. Halimbawa, sa isang hostage-taking incident, hindi nabigyan ang gobyerno ng ransom kahit na humingi ang terorista upang hindi sila makinabang sa krimen. Number 6. Respect for human rights. All government personnel responding to any crisis situation shall at all time respect human rights of people, including those of suspect or of terrorist activities. Halimbawa, kapag hindi dinala ng kustodya ang isang pinaghihinalang terorista, tiniyak ng pulisya na hindi siya pinapahirapan at nananatiling iginagalang ang kanyang mga karapatan. Number 7. Prompt handling of crisis at lowest level possible. All terrorist-based crises and generally police matters and shall be handled as such unless the situation gets into which requires higher until of authority of carry out the government anti-terrorism policy. Halimbawa, kapag may naganap na pambubomba sa isang maliit na bayan, ang lokal na pulisya at LGU ang unang kumikilos bago humingi ng tulong mula sa mataas na otoridad. Number 8. Public Information Management and Advocacy. The government shall ensure the prudent handling of information from the media by conducting advocacy step to the effective convey its position. Halimbawa, sa gitna ng isang crisis, tanging ang tinatalagang tagapagsalita ng gobyerno ang nabibigyan ng impormasyon sa media upang maiwasan ang maling balita at kalituhan. Number 9. Safety of victims and civilians. The safety of victims and civilians shall be government primordial concern in the resolution of crisis. In situation involving foreign, national, and government shall act according to its policies and maintain close contact and cooperation with foreign governments it considered. Halimbawa, sa operasyon ng risiko laban sa hostage taker, inuna ng pamahalaan ang kaligtasan ng mga bihag bago neutralismo yon ang mga suspect. So, good afternoon everyone. My topic today is all about policy on anti-terrorism in RA 11479 in 2020. Ay tulo ka prinsipyo. Number 1, protection sa kinabi o kagawasan sa kabtangan batok sa turismo. Number 2, pagkondinas sa turismo kay delikado kini sa seguridad sa nasod o kalawasan sa katawan. So, number 3, tanang turismo kay krimen batok sa katawan ug sa tibuok kalibutan. Crimes against humanity and nations. Amplified, ang balaod nagtan-aw sa turismo dili lang kay sa krimen sa Pilipinas kundi nga sa tibuok katawan sa kalibutan. So my second topic is all about policy on disaster risk reduction and management in an RA 10121 in 2010 mga palisiya. Number 1,
pag-address sa root causes sa disasters, kinahanglan lig-on ang kapasidad sa komunidad para ma-survive. Number 2, ordinance to international norms musunod sa global standards sa humanitarian assistance to og risk reduction. Number 3, usa ka international principle integrate and disaster management sa national ug local development plans. Number 4, holistic approach, dili lang usa ka aspekto pero tanang bahin sa social economic environment dapat tanawon. Number 5, paglambo o pagpatuman sa usa ka lahom o klarong plano. National Disaster Risk Reduction ug Management Plan nga magpalig-on sa kakayahan sa gobyerno o LGUs para andam sa mga kalamidad, tabangan pod sa mga stakeholders partners. Number 6, pasiguro ang mga tanang level sa gobyerno magamit og sakto, klaro o epektibong programa sa disaster risk reduction. Dapat mag-base kini sa proseso sa sugod sa governance, kinahanglan transparent, accountable og apil ang environmental protection og pagpaahon sa kalisod. Number 7, ang disaster risk reduction ang pag-andam sa climate change ipasulod sa mga buhat sa gobyerno sama sa pagplano sa policy making, budgeting o uban pang decision making aron maapil gyud siya sa tanang mga development process. Number 8, himuon ang regular og sigurado ang pundo, budgeting, appropriation para sa mga programa ug palisiya para sa mga disaster risk reduction gikan sa national hangtod lokal nga level aron niini lig-on og andam ang mga komunidad kung naay kalamidad. Number 9, siguradon nga ang mga lakang para sa disaster risk reduction nga og climate change response kay ang gender responsive, walay pili laki or babae, sensitive sa kaalaman sa lumad, indigenous ug nagrespeto sa katungod sa tao o human rights. Number 10, ilon tudluan ang mga LGUs, local governments units kung unsaon ang mga kasagaran ang katagaman sa ilang lugar aron mas mapaayo pa ilang kakayahan sa pag-andam og pagresponde sa ilabi na sa ilang tagsa-tagsa nga lugar. So my third topic is PNP, Operational Procedures on Critical Accident Management. PNP alert levels during the man-made critical accident. Ang Pilipinas National Police in PNP nagbutang og upat ka alert levels kung adunay posibilidad nga naay tawo nga hinungdan sa critical accident sama sa tourism, bombing, stage taking and etc. Level 1, low, walay klaro nga impormasyon nga adunay mahitabo nga critical accident. Level 2, moderate, possible nga adunay critical accident pero dili kayo siya likely. And number 3, high, dako na ang posibilidad nga mahitabo ang aksidente sulod sa gamay nga panahon. Number 4, extreme, ang aksidente nahitabo na or na prevent o napunggan pero expected nga mubalik bitaw. Sa mas simple example nga mga explanation, murag warning system ni kung level 1 relax ra bitaw ta, and kung naay mga hitabo, and level 4 kinahanglan alerto og ready kay pwede na gyud mahitabo or nahitabo na, so andam kita. So my last topic is all about PNP stage disaster management. Naay tulo ka stage kung disaster like bagyo, baha o linog. Ang example diri is mao ang level 1, green your disaster stage. Sa wala pay
disaster, kinahanglan andam na daan ang activities and risk mapping and pag-ila sa lugar nga delikado sa disaster. So, identification of staging areas, pag-assign og evacuation center og evacuation routes. Mga pasabot ani is provision is better than secure. Dili pa man disaster pero andam na ta daan aron dili langan bitaw kung nahitabo na. Conduct of disaster drills, earthquake, fire, sea, simulation, exercise, and trainings. Gaya ng ginagawa ng mga elementary, high school. Kapag nag-earthquake drill sila ay nagtatago sila sa ilalim ng lamesa o pupunta sila sa mga safety na lugar. Holding of regular task group and sub-task groups meeting together with respective levels of national disaster risk reduction and management of mga pagpupulong kasama ang sub-task groups. Capability enhancement, manpower, machine, material, money, and methods. Gaya ng pagpapalakas ng kakayahan, gaya ng tao, gamit, pundo, at pamamaraan. Production of distribution of information, educational campaign. Gaya ng pamimigay ng informasyon para sa paghahanda ng mga tao sa anumang kalamidad. Conduct of community organization work for various purposes such as sewage cleanup. Mga community, gaya ng una, paglilinis ng kanal at estero. Pangalawa, pag-alis ng bara sa waterways. Pangatlo, pag-alis ng mga barang sa delikadong lugar. Pangapat, iba pang gawain para maorganisa ang mga anumang kalamidad. Coordination with NDA RMC to support its disaster response, gaya ng makikipag-koordina sa MDRMC, gaya ng prevention, mga halimbawa prevention, pag-iwas sa anumang mga panganib bago mangyari ang mga sakuna. Pangalawa, mitigation, pagbawas ng epekto ng sakuna. Pangatlo, preparedness, mga paghahanda sa mga anumang sakuna. Pang-apat, response, mabilisan na action kapag dumating ang anumang sakuna. Recovery and rehabilitation, mga pagbabalik sa normal at pagbabalik ng komunidad pagkatapos ng mga sakuna. Coordination with NDA RMC to support its disaster response, gaya ng makikipag-koordina sa MDRMC, gaya ng prevention, mga halimbawa prevention, pag-iwas sa anumang mga panganib bago mangyari ang mga sakuna. Pangalawa, mitigation, pagbawas ng epekto ng sakuna. Pangatlo, preparedness, mga paghahanda sa mga anumang sakuna. Pang-apat, response, mabilisan na action kapag dumating ang anumang sakuna. Recovery and rehabilitation, mga pagbabalik sa normal at pagbabalik ng komunidad pagkatapos ng mga sakuna. Activation of PNP PSDM National Disaster Response Operation Center in the OC to be co-located at the NQC PNP National Operation. Mga normal lang gawa ng mga tao. Halimbawa, normal alert, mga pulis na regular na duty, walang mga banta. Heightened alert, mas mataas na pagbabantay dahil may posibilidad ang mga banta, anumang banta. Full alert, lahat ng mga pulis na naka-duty may aktual na banta o anumang insidente. Activation of command post by task groups whose area is hit by the disaster. Example, activation of command post, mga magpo-post ang mga task group sa area na matatamaan ng mga anumang kalamidad o disaster. Force relocation, preemptive evacuation of residents in flood-prone areas in coordination with corresponding LDRMC, and
o pipilitin kayo mag-evacuate dahil sa inyong area o sa mga lugar na may mga flood prone areas. Conduct of timely and rapid disaster response according to the needs in the disaster calamity areas, such as search and rescue operation, evacuation and relief operation, emergency medical service, and security and traffic management operation. Sa search and rescue operation ay ito ay i-coordinate ng NDRMC. Lahat ng nabanggit ay ito ay gagawin ng NDRMC, mga suporta at mga relief good galing sa mga NDRMC. What are some of the legal regulations in crisis management? Halimbawa, Philippine Disaster Risk Reduction and Management Act, RE 1012, Human Security Alert Act, RE 9372, at iba pang batas na may kinalaman sa seguridad at kaligtasan ng mga publiko. What are some principles on terrorists, particularly on hostage taking? Mga prinsipyo ng mga terorista sa pag-hostage o mga sitwasyon sa pag-rescue. Halimbawa o prinsipyo, unahin ang kaligtasan ng mga sibilyan. Pangalawa, gamitin ng negosasyon kaysa puwersahin kung maaari. Makikipag-organisa sa mga terorista. Pangatlo, limitahan ang media exposure para hindi na lumala ang sitwasyon. Pangapat, kung kailangan magsagawa ng rescue operation na mabilis at maingat.